Reed Motovlog by BMAX Racing. Di ba may logo ako? Let's go! Nag-blue na. Kapag pala sobrang init, magla-light blue ito. Tapos blue, and then purple. Papunta doon. Then magbu-blue ulit. Naka-standby ako dito eh. May subscriber. Thank you. Ingat. Wah. Sir Mark, ingat. Thank you. Nandito ako sa daan eh. Bumalik lang yun eh. So yun na nga, may bagong tambucho si ZH2 at in-upload ko na ito sa Facebook natin nung kinuha natin siya sa BMAX Racing Taytay Rizal. At doon, sinoundcheck natin siya nung nakapark. So ngayon dito sa ating YouTube channel, alam nyo naman dito sa channel natin nagra-ride talaga tayo. So dito natin maririnig ang tunog ni ZH2 kapag nira-ride natin siya. At kaninang nilabas ko siya sa bahay namin, sobrang nag-iba yung tunog niya. Alam niyo yung tunog na umaalingaw-ngaw, no? Dahil binomba-bomba ko na siya doon sa BMAX Racing Shop. Nag-blue na yung banda dito, no? So nung una kong nakita to, ang blue is hanggang dito lang sa guhit na to. Then after kong binomba, gumapang hanggang dito sa pang-apat na guhit. So gagawin natin ngayon, pupunta tayo sa Clark, doon sa favorite tambayan natin. Doon natin paiinitin ang ating, should I say, exhaust manifold or tube, basta itong tubo na to. Tignan natin kung hanggang saan aabot yung blue niya. So hindi naman natin siya i-rev ng maximum, paiinitin lang natin yung engine hanggang sa tuluyang mag-init ang buong tambucho. So itong tambucho ni ZH2 ngayon ay in-sponsor ng BMAX Racing. I'm sure naman sa mga naka ZH2 na hindi pa nagpalit ng full system, magiging interested din sila dahil titanium to eh. So kahit hindi siya imported, alam niyo naman kapag salitang imported talagang wow, di ba? Try naman natin yung Filipino made, di ba? Nasuportahan natin yung gawang Pinoy. Literal na gawang Pinoy siya kasi itong mga tubo na to nakita nyo sa video natin sa Facebook eh doon talaga minomolde. Doon binibend, doon wine-welding, doon din lalagyan ng tatak. And may laser pa nga to ng pangalan ko, Reed Motovlog by BMAX Racing. Di ba? May logo ako. So sa mga ibang gusto magpagawa din ng tambucho sa kanila, pwede nilang ipalagay yung pangalan nila. Tapos may laser pang print dito, BMAX Racing yung tatak sa mid-pipe niya. So yun ang maganda sa kanila, kahit anong maisip mo na detalye, pangalan ng girlfriend mo, pangalan ng anak mo, pangalan mo, di ba? Okay. At least hindi mo masasabing fake ito dahil sa'yo nakapangalan eh, one of one siya. And as of now, ito pa lang ang may Reed Motovlog na tatak sa mga nilabas na tambucho ni BMAX Racing. And syempre hindi sila maglalabas ng ganito na i-release sa ibang tao. Ganun ka ganda na merong personalized na tatak ang iyong tambucho. Masasabi mong sa'yo talaga. Ang problema lang kapag binenta mo yung motor, hindi nakapangalan yung tambucho, no? Alright, so check naman natin ang kanyang idle, kung ano yung tunog niya, no? So start tayo dito sa open area. Ano, ganyan pa lang. Basta yung word na sinasabi ko dito is yung umaalingaw-ngaw talaga siya. Iba yung buga. So ayoko muna siyang bomba-bombayin ng sagad dahil gusto ko makita yung transition ng kulay ng tubo natin. Right, so ira-ride na natin siya ngayon. Handa na ba kayo? Arangkada tayo ha, sakto walang sasakyan. Let's go!
Masarap. Kapag nagpapalit tayo ng full system exhaust sa big bike or maging sa mga hindi naman big bike, automatic kailangan magpa ECU remap. Dito sa ZH2 natin may mga chance na pumuputok-putok siya, no? So meaning hindi pa match yung buga ng hangin, yung, di ba? Basta hindi ko ma-explain. Kailangan kasi match yung fuel and air sa ating combustion chamber para nang sa ganun accurate yung power, di ba? Pero syempre dahil nasanay tayo dun sa Raider natin na naputok-putok talaga, no? So natutuwa ako pagka naapoy-apoy siya, pumuputok-putok. Pero syempre performance wise, ayun, hindi siya pwede ng ganun kasi hindi accurate eh. Baga, hindi ba? Alam yun na. Tawid muna ako dito. Alam ko may daan dito eh. Daan tayo dito ah. Hula-hula lang to. Pero sigurado may exit to. Parang dito eh. Para meron tayong tunog comparison sa low speed, sa medyo high speed. Pero dito chill lang tayo. Kabahayan to eh. Sabi ng bata eh. Naglabasan tuloy yung mga bata. Baka batuin ako dito, sorry. Konti lang. Sakto may pader oh. Diba? Ang solid niya ngayon. Dati mababaw yung tunog niya. Ngayon hanggang dibdib na. Ang layo ng inikutan ko, di ba? Talagang traffic, umiwas na ako, wala talaga. Pero mas okay dito kasi kahit naka-stop, pwede kang mag right turn. Oh, di ba? Tuloy-tuloy. Oh. May kahawig isang tunog sa mga nagamit ko ng motor eh. Siguro yung H2 nili. At saka yung Kawasaki 1400. Enjoyable tuloy gamitin si Shih ngayon. Ang reason kung bakit hindi pa ako nag full system noon pa, kasi nga gaya ng sinabi ko, kapag nag full system tayo, obligado tayong magpa-remap. Eh syempre brand new ko binili to noon, so ayoko munang galawin yung kanyang system, ganun. Kung canister lang naman ang papalitan sa kanya, wala namang magbabago masyado sa performance kasi supercharged to, talagang given na malakas na kagad to. And yung catalytic converter nito maliit lang, kaya nung nagpalit ako ng canister, talagang bumuga kaagad yung tunog niya. So happy na ako doon. Pero ngayon dahil in-sponsor tayo ng BMAX, eh bakit hindi natin i-try, diba? At alam nyo ba na ang presyo ng tambucho na nilagay nila sa akin is nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Sinong magbibigay ng worth 100,000 pesos sa isang katulad ko lamang, di ba? Pagkatapos nakapangalan ko pa, sinong hindi matutuwa, di ba? Doon sa
Sa Z1000 ko naman, full system exhaust din yun. Pero after ko nagpalit ng full system exhaust, nagpalit ako ng high airflow air filter, and then pina-remap natin kay Bike Tech Performance. Kaya all goods na si Z1. Ngayon si ZH2, tinatansya-tansya ko pa. Kasi kapag nagsiship, okay naman eh. Nung pinadala ko sa BMAX Taytay Rizal itong motor para palitan nila yung tambucho, umabot din ng 3 araw bago matapos. And sa totoo lang, akala ko canister lang talaga yung papalitan nila. Kasi nga, doon sa tinag nilang video sa akin, canister yung pinakita nila doon with my name. So ang expect ko, pagbalik ko after 3 days, yung canister lang ang makikita kong bago. Pagkakita ko, full system, tapos titanium pa. Super happy ako, and hindi pa doon natatapos ang happiness natin. Mas happy ako ngayon na dinadrive natin siya. Kasi ano pa bang gagawin natin sa motor kundi i-ride, diba? Sa high speed or high RPM, talagang umaalingaw yung tunog niya. Pero ngayong nasa 2000 RPM tayo, rolling lang tayo dito sa loob ng Clark, hindi naman siya bulahaw. Tingnan nyo, 5th gear pa to ha. Pag nag 6th gear ko, oh, okay naman siya. Hindi siya masakit sa tenga. Kung puro hataw ka, like nasa 7,000 RPM lagi yung motor, may chance na mabingi ka or magsasawa yung tenga mo. Hindi ka naman siguro hataw unless talagang nagmamadali ka, diba? Siyempre gusto rin natin yung chill lang at makakarating din naman tayo, diba? Bigyan ko kayo ng sample ng chill. Quick shifter nga pala to ah. Ayan oh, ganyan lang. And dahil 4 cylinder naman ito, mapwersa ang makina, hindi naman natin kailangang punuin yung RPM bago ka mag-shift. Oo, 6 gear, nakatipid ka pa sa gasoline. So tayo, nagpapaandar tayo ng super sagad sa first gear, second gear, third gear, para naman, di ba, yung adrenaline maramdaman natin kahit papaano. Not to the point na magto 200 kilometers per hour naman tayo. Yung gusto ko lang marinig yung rangkada, like now, tingnan nyo. Then bitaw. O, napatingin pa yung mga nasa sasakyan. Nag-U-turn yung bus. Woohoo! Woohoo! Hindi pala nag-U-turn. Buti na lang. Okay, ito yung aking favorite tambayan. Walang masyadong taong dumadaan. Tingnan nyo sir, dito siya nag-ayos ng motor niya. So tayo, dun tayo banda. Nandun pa kasi stoplight, so maraming nakatingin sa atin. At dito tayo sa ilalim ng puno. Actually pwede dun kaso nasa kanto tayo. So dito tayo. Dati naman dito ako eh. Dito kaya sa damo, or dito na lang. Ayan, dito so hindi mainit. Ayan. Okay, this is it. Kulay reveal. Check muna natin ang pipe bago natin siya gawing blue. So ayan po ang ating logo, Reed Motovlog by BMAX Racing. Ayan pa yung ulo ng Z1000R natin. And then may tatak pa siyang BMAX Racing dito. So itong dalawang tatak na nakikita natin, laser print po yan. Tapos ganito naman yung arrangement ng kanyang mga tubo. May dalawa pang nakalabas dito. So ang ganda ng pagkaka-welding, pantay na pantay. Yung pagkaka-bend, malinis. Yung kulay, malinis. So ang sabi ng BMAX Racing, hindi muna nila ginawang blue ito. Mas gusto nila na yung natural init ng motor ang magpapa-blue dito sa kanyang mga tubo. Kanina hanggang pang-apat na guhit ang ating kulay, no? So ngayon, umabot na hanggang dito dahil ni-ride natin siya from there and medyo hataw-hataw tayo ng konti doon, no? Dito banda talagang pure blue na talaga. Dito medyo purple pa. Paiinitin natin ng todo itong tubo niya at let's see kung hanggang saan naaabot ang kulay blue na to.
Kapag pala sobrang init, magla-light blue ito. Tapos blue, and then purple, papunta doon. Then magbublue ulit. Nagmukhang talong na yung aking tubo. So yung kulay niya hanggang dito sa may dugtungan ng mid-pipe. Tapos dito silver pa rin. Kahit papaano, yung pagiging purple niya, pumantay. Pati dito sa kabila, naging masustansya yung kulay ng tubo ko. So ang kinagandaan dito, kapag kakapunas mo, syempre pwedeng mabura ulit yan, magsisilver ulit. Then pag umint na naman yung motor, ayan, pabalik-balik lang yung kulay niya. Ngayon kapag nasobrahan ka naman sa kakabomba at nagbaga itong tubo mo, pwede mong ibalik kay B-Max at ibabapping ulit nila at gagawing blue ulit. Ayon sa B-Max, nung tinimbang nila yung aking stock kinumpara dito sa aking full system exhaust na titanium, 5 kilograms ang nabawas sa timbang ng motor. Sa benepisyo ng pagkakaroon ng titanium, mas matibay po ito. Mas mabilis daw itong lumamig. For me, maganda yung kulay niyang ganito. Kasi tignan niyo yung welding, no? Nagkakaroon siya ng details dahil bukod sa nagbo-blue siya, nagba-violet, yung silver na welding naiiwan siya. So meron siyang detalye. Pagka malayang tinitignan, maganda. Lalo't pantay-pantay yung welding niya. So sa B-Max Racing, hindi lang po pang big bike ang nilalagyan nila ng ganito, maging sa mga small bikes at kahit anong motor. So magbibigay ng 5% discount ang B-Max Racing sa lahat ng makakapanood ng video nating ito at isend nyo lang sa kanila yung RMB01 na referral code at magkakaroon kayo ng 5% discount sa lahat ng kanilang branch. O diba? Compare kanina, boring tignan yung tambucho dahil pantay yung kulay eh. Sa ngayon, agaw pansin. Nakaka-premium pa lang talaga kapag nakikita mong ganyan yung tambucho, no? May mga stainless na tubo na pwedeng ganyanin yung kulay. Ngayon, ang problema, sa katagalan, mawawala din yun. So dito, baliktad. Habang tumatagal, nagbo-blue siya. Sulit yung sa B-Max kung sa aesthetic ang pag-uusapan, good siya. Gumaan naman yung motor ko. Yun nga lang, dahil sa bigat na rin ng motor, no, hindi ko mapapansin yung 5 kilograms na ikinagaan niya. Di ba kanina pumuputok-putok nung binobombahan ko? Nakaka-enjoy tuloy gamitin to. Ang ganda ng tunog niya. Kahit na bahagya ko lang siyang igas sa fifth gear, talagang may epekto sa tambucho. Talagang naririnig mo yung ganun niya. Oh. Kapag pa naman umiinit ang motor, lalong umiingay yung tambucho. Kumusta kaya dito sa underpass? May putok pa sa dulo eh, no? Dahil ride by wire yung throttle ng ZH2, ang ganyang bombahin, no? Galit na galit yung tambucho niya. Kahit malumanay lang yung takbo mo, para siyang may hinanakit na gusto niyang ilabas, gusto niyang iputok. Pasok naman tayo sa expressway. Nako, hindi na red. O diba? Wow, hindi ko masagad sa 6. Masyado nang mabilis. Ayan yung tunog niya sa cruising speed dito sa expressway. So kung kayo ay may ZH2, ayan, ganyan po siya. Sa mga ayaw naman ng maingay pero gusto nila yung kulay na titanium, pwede nyo namang ipagawa yung inyong mga stock tambucho. Yung tubo lang naman ang papalitan and same catalytic converter and canister. At sabi ng B-Max, yung mga stock na tambucho ninyo, pwede nilang gawing full titanium yan, still stock pa rin yung tunog niya at yung performance. At hindi lang puro pagpapapalit ng tambucho, nagre-repair din sila kahit hindi B-Max yung tatak ng tambucho mo at gusto mong gawing titanium or gusto mong ipa-bapping ulit at ibalik yung kulay, pwede naman daw. Lahat yan pwede, hindi sila maselan pagdating sa brands. Nakita nyo naman, di ba, yung ginawa nila sa tambucho ko, yung tatak ko pa yung pinakamalaki, maliit lang yung B-Max niya. Meron ba kaming naiisip na next project? Baka ipa-titanium ko yung tubo
ng aking sniper, pero stock pa rin yung canister kasi gusto ko tahimik lang yung mga motor ko. Pero lang kay Raider kasi pang show yun. Then yung kay Raider naman, pinaayos ko rin sa kanila yung tubo ng tambucho natin na KOU. So puro gasgas na kasi yun dahil lowered yung Raider ko. So sinulit ko muna yung gasgas niya bago ko pinagawa sa kanila. And since nagpapalit naman tayo ng tambucho ng big bike, sinabay ko na. Okay naman, parang bago ulit. At ito pang malupit, diba kapag nirevapping nila and ginawa nilang blue ulit yung tubo, syempre mabubura yung laser print niyan, diba? So dahil nagle-laser print sila, binalik pa rin nila yung tatak at mas maganda pa. Since computerized naman yung laser, so kayang gayahin yung logo. Ay yung logo ko nagaya nila, diba? And sa mga naka small bikes naman, ayun gaya nung gagawin namin sa sniper namin, try nyo na ipa-titanium yung tubo. Lalo na sa mga nagsushow, nako, kahit stock pa yan, okay na okay. Pangalan mo pa yung pwede mong ilagay. And yung canister pwede rin gawing titanium, sabi ng may-ari ng BMAX. Okay, balitaan ko nga pala kayo sa mga upcoming events ko. Kaya nga medyo nahihirapan akong mag-edit ngayon kasi nga after ko mag-vlog, i-edit ko yung video. So kapag nasabay sa isang event na napangakuan ko, hindi ako makakapag-edit. So wala kasi akong editor ngayon eh. So sa April 27, nasa Makina Auto Show ako, or Motor Show ba yon? Basta. And then 28, bibiyahe po tayo ng Rojas Capiz. May event ang Suzuki, in-invite nila ako. Kaya kita-kits po tayo dyan sa mga tiga Rojas Capiz. Hindi po yun show ha, event po yun ng Suzuki at in-invite po nila ako. Na-appreciate yata nila yung pagbili natin ng Suzuki Bergman Street EX. Diba bumili tayo sa Facebook natin na upload. And sa YouTube nga pala, in-upload din nga pala natin yun. So yung upang umuwi, didiretso tayo dito ha. Magtatagal ako sa Rojas Capiz ng 2 araw. Dahil yung pangatlong araw, biyahe na yun eh, pa airport eh. So mag-aeroplano lang tayo. Sagot lahat ng Suzuki, no, napakalupit. Buti pa yung Suzuki, no, na-appreciate nila yung pagbili ko ng small bike, no, galing. Parang yung Ducati, na-appreciate nila yung pagre-review ko lang ng Ducati. Nung bandang ulan, nagka-Ducati ako nang nandito na tayo sa town proper ng Angeles. Dito kami madalas bumibili ng DVD eh. Nakakalungkot lang, hindi na uso yung DVD ngayon, no? Nauso kasi yung Netflix. Pero pa bang nagtitinda ng DVD ngayon? Parang wala na akong makita dito, oh. Dito yun eh, oh. Nagmerienda muna ako dito. Tsaka na ako nagpalit ng battery. Grabe yung init ng baterya ko. Dahil ang focus natin ngayon sa vlog is itong tambucho. Puro bomba yung ginawa ko ngayon ha. Walang kabuluhan yung ginawa ko sa buhay ko ngayon ha. Gumala lang ako sa Angeles eh, no? De, pero at least nabigyan ko kayo ng idea, di ba? Hindi biro ang 100,000 para sa tambucho lang. Kapag bumili ka ng motor, may tambucho na kagad yan, di ba? Bakit mo papalitan? Maliban lang kung gusto mong palabasin yung tunog niya, no? Sayang nga eh, pagpunta ko ng Rojas Capiz, di ko madadala yung big bike ko kasi aeroplano lang eh. Sa ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin namin doon dahil in-invite lang ako, no? Siguro magmo-motor doon, lapit-lapit, magpapahiram ng motor ang Suzuki. Kagaya nung dati, nagkaroon ng rides yung Suzuki, maten ako. Kaya nga nagustuhan ko yung Bergman eh. Kasi nga, nung na-try ko doon, okay pala talaga. Tsaka, long ride yun guys ha. Kaya yung isang bagay kung hindi mo susubukan talaga, hindi mo ma-appreciate or hindi mo makikita kung ano yung kagandahan nyo. Ba't kaya lumiliko yung mga tao dito? Ito yata yung dinaanan ko kanina eh, na barangay. Pasok kaya ulit ako. Traffic dito eh. Parang ito nga yun. O tahimik lang tayo ha. Dalawang beses tayo dumaan eh. Kaya pagpasok namin ng subdivision eh, hindi rin ako ramdam eh. Punta sana ako ng Porac eh. Napa-shortcut tuloy ako. Nakakapagdala ako ng sticker siguro mga 500 pieces doon. Since na-announce ko naman na dito sa YouTube, no? Sa Facebook hindi ko siya i-announce kasi hindi naman siya motor show. So doon natin makikita yung mga nanonood sa akin sa YouTube. Kasi sila yung may alam eh. And sa YouTube lang nila napanood eh. Kaya doon natin makikita kung may pupunta. Pero yung vlog, hindi ko alam kung saan ko ma-upload, no? Kung sa Facebook ba o sa YouTube, gano'n. Ba't parang paikot-ikot lang ako ha? Tama ba tong ruta na to? Nakakaligaw na. Eto na yon. O, traffic din, patay. Paano yan? Nagkabusinaan ako, Diyos ko. Nako. Dapat magbigay dyan. Total naka-stop naman, no? Para iwas gulo. Ayun. Init. Nakakatakot yung tunog ng motor, oh. So
sa mga hindi tiga Roas Capi, sa mga tiga malapit sa Metro Manila, kita-kits tayo sa Makina Motor Show. At magdadala din ako ng konting sticker. Sa mga nakakapanood dito sa YouTube natin, kita-kits tayo dyan. Sa mga hindi pa nakakakita sa akin, no, alam ko marami sa mga nanonood sa akin na madalas na nila ako nakikita, kaya medyo sawa na sila sa pagbumuka ko. Na-appreciate ko lang talaga yung ng tambucho. Ang nakakagigil siya, no? Gusto mong sagarin yung talagang sagad na sagad, yung maglilimit na siya sa 6 gear, ganun. Alright guys, sa mga event, kita-kits tayo dyan. Maraming salamat. At syempre maraming salamat sa BMAX Racing sa pag-sponsor nila sa akin sa tambucho na to. Kita-kits sa next vlog. Creed for Speed. Pa-pum-pum-pum, pa-pum-pum.